video, meron na naman tayong bagong sisilipin na loan up, bagong credit cash. Hindi na mamatay-matay talaga itong loan up na ito kahit na raid na. Well, this time po iba na naman yung logo niya. Yung na-raid po kasi is the green logo. Actually, meron pa isang credit cash, the orange logo, no, na na-feature ko na rin yan. And ngayon, so far nawawala yun. Pero sa kinadami-dami naman din ng mga pangalan na loan up talaga, no, wala silang kadalaan talagang ipangalan po rin sa credit cash itong loan up na ito. And then this time po is under naman po siya kay Gan Patiganish Lending Corporation. Yung na-raid po kasi is under po siya kay Hyphen Lending po, which is ang kapatid po ni Credit Cash doon is si Peso Wallet. Na after now po is under investigation pa din po sila. Well, here po sasagutin ko na lang din yung mga tinatanong ng karamihan na bakit pa din sila patuloy na nag-ooperate since na-raid na nga sila. Nagkaroon na nga po ng cases sa kanila. Then after now, under investigation pa din ito. Well, ito lang naman yung mga possible reason kung bakit patuloy pa rin silang nag-ooperate, preferably itong si Credit Cash at si Peso Wallet. So first po, ready na po sila dito sa ganitong pangyayari. Kaya nga po may backup po sila. May mga sister company po ito. Pinasa na po nila sa sister company po nila yung pangongolekta at yung pag-ooperate since online loan application nga po ito. So pangalawa po, hindi po talaga naka-on-site lahat po ng agent po nila. So the time na na-raid po yung office po nila is kung sino lang yung naka-on-site, sila lang yung naaktuhan. Pero marami po dyan na mga work from home. Kasi nga po, diba, dahil online transactions po ito, kaya pwede po itong gawin sa bahay lang. And then pangatlo po, of course, tiniturn over niyo po nila yung collections po nila sa third-party collecting agencies po. So usual naman yun sa mga loan up talaga na hindi lang po talaga sila nagre-rely sa iisang site lang. Kaya wag na kayong magtaka kung patuloy pa rin silang nag-e-exist ngayon, namamayagpag ngayon, despite nga po sa news or sa issues po, na na-raid po yung lending firm po na ito. Kaya after now, gumagamit siya ng iba't ibang mga loan up din or ibang pangalan ng loan up, pero usually sila lang din ito, magkakapatid lang din ito. At ang pinagtataka ko lang is talagang kayagan din naman yung panibagong loan up na ito, which is hindi naman sila nagbago ng pangalan, no? Credit Cash pa din. Well, visit ko po ito sa SEC website, no? Tinignan ko siya sa list of recorded online lending platform. Hindi ko po siya makita doon. Wala po siya sa list. Pero nagpunta po ako sa list of lending companies. So, doon ko po nakita itong si Gan Patiganish Lending Corporation. Naka-register po siya doon. At least, no, na magkaiba po si list of lending companies sa list of recorded online lending platform. Since itong si Credit Cash loan up na ito is considered as online loan application, so dapat po naka-registered talaga siya sa SEC as list of recorded online lending platform. So, paano nga naman natin ito ipaglalaban yung legitimacy niya na meron na nga tayong alam dito sa loan up na ito na currently lang na raid nga, nagkaroon nga ng issue. Well, ganun pa man, susubukan ko pa din, alamin ko pa din ano bang meron sa loan up na ito. For your awareness, at least, naging aware na tayo dito. Sakali man na ma-encounter natin ito, kaya kayo huwag nyo munang subukan. Please lang, huwag nyo munang subukan. Ito, ako po muna yung susubok nito. Tingnan nyo po muna kung karapat dapat ba talaga siyang utangan. Well, without further ado, dinownload ko po yung app. And then here po, I need to permit dito yung terms and condition and privacy policy niya. I need to click this agree and continue para makapag-proceed po ako. So here po, nakakalula yung kanyang loan offer. I don't think kung talagang legit or real talaga ito. Kasi nga naman, sino ba naman magpapautang ng up to 300,000 pesos? So, ang sarap sa ICE, di ba? 300,000 pesos. So, possible, ma-approve tayo dito kahit maliit na amount lang, kahit ba mga 5,000, 10,000, 20,000. Kasi ang laki ng loan offer niya dito. Nakalagay pa dito sa baba na multiple loan options daw. And then 100% online process direct bank transfer. So, hindi natin pwedeng titigan lang ito. Kailangan ko po talagang pasukin. So, click lang po natin tong request loan. So, I need to provide here my mobile phone number and then I need to enter also the verification code po na isi-send po nila sa akin. So, I need to permit daw ito sa settings, no? I-allow ko daw ito sa settings ng phone ko. Para of course, makapag-proceed ako para daw ma-increasean yung success rate
ko. So, kung hindi ko po kasi siya gagawin, hindi po ako makakapag-proceed. Well, i-allow ko lang siya. Then right after that, I need to provide daw my basic informations that includes marital status, purpose of loan, educational level, payroll period, email, monthly income. And then, kapag na-provide ko na po itong basic information, so continue lang po tayo, which is, nagre-require na po agad sila dito ng emergency contact agad-agad, no? So, tatlo po yung hinihingi po nila dito. And then, ito po ay magdadirect po agad sa ating phone book list. So, kukunin po natin siya sa ating phone book list. Hindi po niya ina-allow yung manual fill up. Kapag na-provide ko na po ito, next po tayo, which is, ang hihingi na po sila dito ng aking ID information. So, lahat po ito is government ID. So, pipili lang po tayo ng isa po dito. And then, kapag na-picture po natin yung ID natin, mag-auto-fill na rin po yung ating ID details like my name, my ID number, and then my birthday. Then, right after that is my selfie verification na. So, selfie lang tayo dito. And then, sa next step po nito is the receiving account na po or the withdrawal information. So, here po, pipili po tayo kung either e-wallets po ba or bank transfer. And then, pipilapan din po natin yung account natin dito sa baba, like our account number, and then yung ating account name. So, after po nito, next po tayo, which is makikita na po natin yung ating loan offer dito at bumubugan agad itong 500 pesos na napakalaki. So, anyways, 1,000 pesos po talaga yung loan offer nila sa akin. So, itong 500 pesos na yan dito po, ito na lang daw po yung marireceive ko. So, kahit hindi natin i-view yung details ng fees and charges nila, so clearly, 50% of the loan amount, yun po yung interest rate nila. Which is payable only for 7 days. Within 7 days, kailangan ko siyang mabayaran, di ba? Bonggang-bongga. Kasi 500 pesos sila doon kung sakali. Well, ito nga po pala yung loan summary ko or yung details ng loans ko po, no? So, may loan amount ako na 1,000 pesos. Ang marireceive ko na lang is 500 pesos. And then, may service fee ako na 500 pesos. 50% of my loan amount. Then, payable lang po siya sa first term ng 7 days. And then, yung second term ko, which is not necessary kasi mawi-waive naman ito. Promotional strategy lang talaga nila itong long term na ito, which is bawing-bawi na po sila, guys. And do you think ba na i-grab ko to? Of course not. Hindi ko kukonsitihin at hindi ko i-grab yung ganito. At least, na-share ko siya sa inyo. Naging aware kayo dito sa application process niya kung magkano na lang din yung matanggap. Kayo na pong bahala kung bet nyo pa rin ito, pero utang na loob naman, huwag nyo na lang itry kasi hindi siya nakakatulong. So, for me, dahil ayoko naman po siyang i-grab, so buti na lang po, merong option to delete this loan up. Dito sa may upper left side, sa may taas, merong 3 lines po dyan. So, i-click lang natin yan. Then, nakalagay dyan, delete data. So, i-click lang po natin yan. Tapos, click natin yung delete. Agad-agad po na di-delete na po yan. Well, again, alam ko naman, napakarami pa rin talaga na nakasubok na nito or gusto pa rin sumubok, I think, nito. Kasi for sure, meron na po talaga nakatry dito. Kasi dito sa Play Store, nakalagay nga po na meron siyang 10,000 plus download. So, kung isa ka sa nakapag-download or nakapag-try dito, paki-comment down below naman yung experience mo regarding dito sa loan app na ito para aware po tayo dito. Again, patuloy po akong mag-share sa inyo ng information regarding sa mga bago pang mga loan apps na umuusbong at saka sa mga existing po na loan apps na may bagong update at saka sa mga loan app po na in and out sa Play Store, in and out sa App Store. So, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko po yan, ina-update ko po kayo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!